May alaga ka bang hayop sa bahay? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, yung mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang sakit sa mata na pwede mong makuha sa mga alagang hayop. Tara, let's discuss. Alam ko marami sa inyo ang may alagang aso, pusa, ibon at iba pa. Pero alam nyo ba na bukod sa saya na pwedeng maidala ng ating mga furry at feathery na pets, ay meron ding mga sakit sa mata na pwedeng manggaling sa kanila. Hindi ko to sinasabi para takutin kayo, pero para mas mag-ingat kayo sa pag-alaga sa kanila. Ang tawag sa mga sakit na pwedeng manggaling sa mga hayop at makahawa sa tao ay zoonotic diseases. Kapag ang target naman or ang naaapektuhan ay ang mga mata, ito ay tinatawag na zoonotic ocular diseases. Maaaring maipasa ang mga ganitong klaseng sakit sa pamamagitan ng direktang hawak sa mga hayop, lalo na kung meron kang sugat. Pwede rin sa pamamagitan ng laway, ihi o dumi ng mga hayop. Pwede rin sa mga kagat ng insekto, maruruming tubig o mga lupa na kontaminado ng mikrobyo na galing sa hayop. Isa sa pinaka-common na sakit sa mata na galing sa hayop ay yung tinatawag na toxoplasmosis na madalas galing sa mga pusa. Lalo na kung kumakain ito ng mga hilaw na karne o di kaya nanghuhuli ng daga. Ang sanhi nito ay ang parasite na tinatawag na Toxoplasma gondii. Karaniwan itong nakukuha kapag naglilinis kayo ng mga litter box ng inyong mga pusa o di kaya nahawakan nyo yung lupa or halaman na nadumihan ng dumi ng pusa. Kapag nakapasok ang parasite na ito sa ating mga mata, ay pwede itong mag-cause ng tinatawag na chorioretinitis or pamamaga ng retina, na pwedeng mag-cause ng malabong paningin, mga floaters, at pananakit ng mata. Para maiwasan ito, ay gumamit kayo ng mga gloves kapag naglilinis kayo ng litter box ng inyong mga pusa at maghugas kayo ng mga kamay after nito. Meron ding sakit na tinatawag na cat scratch disease. Mula sa pangalan nito ay pwede itong makuha sa pamamagitan ng pagkalmot or pagkagat ng pusa. Ito naman ay dulot ng bakterya na tinatawag na Bartonella henselae na galing din sa pusa. Ang cat scratch disease ay tinatawag din na ocular bartonellosis na kung saan pwede itong mag-cause ng pamumula ng mata, paghapdi nito, at kung ito ay severe na ay pwedeng mag-cause ng neuroretinitis or pamamaga ng optic nerve na pwedeng mag-lead sa paglabo ng mata. Para makaiwas dito ay iwasan ang rough play sa mga pusa. Gamutin ang mga fleas nito at linisan ng sugat kung magkaroon man. Isa pang sakit na pwedeng manggaling sa hayop ay yung sikat na rabies, na pwedeng manggaling sa aso, pusa at iba pang mammals. Ang rabies na virus ay pwedeng makaapekto sa utak at mag-cause ng viral encephalitis na pwedeng makamatay. Pero pwede rin itong mapunta sa optic nerve at mag-cause ng pagkabulag. Na ihahawa ito sa pamamagitan ng pagkagat o di kaya pagdikit ng laway sa mga sugat or mucous membrane. Kaya napakahalaga na ipabakuna ang ating mga alaga ng anti-rabies at magpabakuna din tayo kapag tayo ay nakagat. Kung maisalba man ang buhay ng tao mula sa virus, ay pwede naman itong mag-cause ng pagkabulag. Ang toxocariasis or ocular larva migrans naman ay dulot ng roundworms na Toxocara canis at Toxocara cati na galing sa aso at pusa. Naihahawa ito kapag nakainom or nakakain ka ng itlog na bulate galing sa lupa or sa pagkain na kontaminado ng dumi ng hayop. Sa mata ay pwede itong mag-cause ng malabong paningin at pagkaduling. Simple lang ang prevention. Kailangan ma-deworm ang inyong mga alaga at parating maghugas ng mga kamay. Para naman sa mga may alagang ibon tulad ng parrots, pigeons o kaya mga lovebirds, meron namang tinatawag na psittacosis or parrot fever
na cause naman ng bakterya na Chlamydia psittaci. Naihahawa naman ito kapag nakalanghap ng alikabok mula sa dumi or balahibo ng ibon. Maaari itong mag-cause ng sore eyes or conjunctivitis at uveitis or pamamaga sa loob ng mata. Kaya panatilihing malinis parate ang kanilang mga kulungan at iwasan makalanghap ng mga alikabok mula dito. Next naman ay hindi natin dapat makalimutan ay yung tinatawag na leptospirosis na pwedeng manggaling sa mga daga at sa aso. Yes, pwede rin po itong manggaling sa mga aso lalo na kung makainom ito ng kontaminadong tubig ng bakterya na ito. Ang bakteryang ito ay tinatawag na Leptospira na pwedeng makuha sa mga tubig o lupa na kontaminado ng ihi ng mga hayop. Pwede rin ito mag-cause ng uveitis or pamamaga ng mata at pagdurugo sa inyong mga retina. Para maiwasan ito, lalo na ngayong tag-ulan, ay iwasan ang paglusong sa baha or maduduming tubig. At pwede nyo rin pabakunahan ang inyong mga hayop for leptospirosis. Bukod sa parasite, virus at bacteria ay meron ding fungal infection na pwedeng galing sa hayop. Ito yung sporotrichosis na pwedeng manggaling sa mga pusa. Dulot ito ng fungus na Sporotrix schenkii na pwedeng makuha sa gasgas or kagat ng pusa. Pwede itong mag-cause ng sugat sa eyelids, sore eyes at keratitis or infeksyon sa cornea. Para makaiwas ay gumamit kayo ng gloves kapag kayo ay nagga-gardening or nagtatrabaho sa garden dahil pwede rin itong makuha sa maduming lupa. At linisin kagad ang anumang sugat na galing sa inyong mga pusa. Again, para makaiwas sa mga zoonotic ocular diseases ay sundin ang mga sumusunod. Dapat maayos ang kalinisan ng ating mga alaga. Importante ang regular na pagpapacheck up ng ating mga alaga sa kanilang mga veterinaryo, hindi lang para sa kanilang kaligtasan pero para na rin sa atin. Sundin ang schedule ng kanilang vaccination at deworming. Para naman sa ating mga personal hygiene, ay ugaliin na maghugas ng kamay bago hawakan ng mata or kumain. Magsuot parati ng gloves kapag maglilinis kayo ng mga dumi ng inyong mga alaga. Kung magalusan or makagat man ng inyong mga alaga, ay siguraduhin linisin kagad ang sugat at ipacheck ito kagad sa inyong mga doktor. Huwag na huwag nyo itong babaliwalain. Panatilihing malinis palagi ang inyong kapaligiran at umiwas sa mga maduduming tubig. Huwag din natin kakalimutan ang mga bata sa bahay dahil sila ang pinakamataas ang risk na magkaroon ng mga sakit na ito dahil mahilig silang humawak sa inyong mga alaga at hahawak sa kanilang mga mata or bibig nang hindi sila naghuhugas. Turuan natin silang maghugas ng kamay pagkatapos makipaglaro sa inyong mga alaga. At huwag hahayaan na sila ay madilaan or halikan ng mga hayop sa muka kahit gaano ka-cute pa ito. At kung kayo naman ay immunocompromised or mahina na ang resistensya, tulad kapag meron kayong diabetes, sumasailalim sa chemotherapy, o di kaya umiinom ng mga immunosuppressants na gamot, ay doblehin ang ingat dahil doble rin ang risk or epekto na pwedeng maidulot nito sa inyong mga mata. Mahal natin ang ating mga alaga at parte sila ng ating mga pamilya. Pero tandaan na ang pagmamahal sa kanila ay dapat may kaakibat na pag-iingat. Hindi porkit cute si Muning o kaya si Bantay ay ligtas na tayo sa mga pwedeng sakit na manggagaling sa kanila. Kung may maramdaman kayo na pamumula, pananakit, or paglabo ng paningin, lalo na kung na-expose kayo sa mga hayop, ay magpa-check up kagad kayo sa inyong mga ophthalmologists. Dahil prevention is always better than cure. Kaya kung may kakilala kayong may alaga na hayop, ay i-share nyo kagad ang video na ito sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga sakit sa mata na pwedeng makuha sa inyong mga alagang hayop. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.